Kung pinipili ka na niyang balewalain, ito lang ang tanong na kailangan mong sagutin sa sarili mo. Hanggang kailan mo ipagpipilitan ang sarili mo sa taong hindi ka na pinipili? Hindi mo alam kung kailan nagsimula ang lahat. Walang malinaw na petsa, walang eksaktong eksena. Walang isang malaking away na masasabi mong, dito nagbago lahat. Pero ramdam na ramdam mo, hindi na siya tulad ng dati. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Dati may good morning. Dati may tawag kahit walang dahilan. Dati ikaw ang hinahanap kapag pagod siya, kapag malungkot siya, kapag magulo ang mundo niya. Ngayon, ikaw na lang ang naghihintay. Ikaw na lang ang nagtatanong. Ikaw na lang ang umaasang babalik ang dating siya. At habang tumatagal, mas lumalalim ang katahimikan sa pagitan ninyo. Mas humahaba ang pagitan ng replies. Mas lumalamig ang tono. Mas nagiging malinaw ang isang masakit na katotohanan. Hindi ka na niya priority. Hindi ka niya biglang iniwan. Hindi ka niya diretsyong sinabi na ayaw na niya. Mas masakit ang ginawa niya. Unti-unti ka niyang binura. Hindi ka na tinatawagan. Hindi ka na kinakamusta. At kung kausapin ka man niya, parang napilitan lang. Parang may obligasyon. Parang ginagawa niya lang dahil kailangan. Hindi dahil gusto. At ikaw tahimik na nagdurusa. Hindi ka nagagalit. Hindi ka nagwawala. Hindi ka umaalis. Sa halip, mas minahal mo pa siya. Mas umintindi ka. Mas nag-adjust ka. Mas nagtiis ka. Dahil sa isip mo, ito ang ginagawa ng lalaking nagmamahal. Pero dito nagkakamali ang karamihan sa atin. Lumaki tayo sa ideya na kapag mahal mo, magtitiis ka. Kapag mahal mo, maghihintay ka. Kapag mahal mo, lalaban ka hanggang dulo. Pero walang nagturo sa atin ng mas mahalagang tanong. Hanggang kailan ang pagmamahal at kailan nagsisimula ang kawalan ng respeto? Dahil may malaking pagkakaiba ang dalawa, ang pagmamahal ay may hangganan. Ang pagmamahal ay may dignidad. Ang pagmamahal ay hindi nagmamakaawa para mapansin. Kapag patuloy kang nananatili sa lugar kung saan hindi ka na pinahahalagahan, hindi na yun pagmamahal. Pagkakabit na lang yun. Attachment. Takot sa pagkawala. Makinig kang mabuti ngayon. Kapag binabalewala ka ng babae, may desisyon na siyang ginagawa. Maaring hindi niya sinasabi. Maaring hindi niya inaamin kahit sa sarili niya. Maaring gusto pa rin niya ang idea mo, ang attention mo, ang presensya mo, pero hindi na ikaw ang pinipili niya araw-araw. At ang masakit, hindi na siya nahihirapan kapag wala ka. Pansinin mo ito. Dati kapag hindi ka nagparamdam, nagtatanong siya. Dati kapag hindi ka nag-reply, nagagalit siya. Dati ramdam mo na mahalaga ka. Ngayon, kahit ilang araw kang hindi mag-chat, parang wala lang. Kahit mawala ka sa eksena, tuloy ang buhay niya. Minsan parang mas masaya pa siya. At ito ang red flag na ayaw mong makita. Kapag masaya ang isang tao na hindi ka na bahagi ng mundo niya, bakit mo pa pinipilit na maging parte nun? Ang unang stoic rule, huwag mong ipilit ang sarili mo. Ito ang pinakaunang dapat mong gawin kapag pinili ka niyang balewalain. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil sumusuko ka, hindi dahil wala ka ng pagmamahal, kundi dahil alam mo ang halaga mo. Ang stoic na lalaki ay hindi umaasa sa validation ng iba para malaman kung sino siya. Hindi niya kailangan ng atensyon para maramdaman ang value niya. Kapag pinili siyang balewalain, ang sagot niya ay hindi pangungulit, kundi katahimikan. Maraming lalaki ang nasisira hindi dahil iniwan sila, kundi dahil masyado silang nagstay kahit matagal na silang iniwan emotionally. Yung alam mo nang malamig na siya, yung alam mo nang wala ng effort, yung alam mo nang ikaw na lang ang lumalaban, pero umaasa ka pa rin. Umaasa kang babalik ang dating siya. Umaasa kang marirealize niya ang halaga mo. Umaasa kang may mangyayaring milagro. Pero ang stoic na lalaki ay hindi nabubuhay sa pag-asa. Nabubuhay siya sa realidad. At kung ang realidad ay ito, araw-araw kang binabaliwala, araw-araw kang pinaparamdam na hindi ka mahalaga, ang pananatili mo ay hindi kabayanihan. Desisyon mo na yon na manatili sa sakit. May punto sa buhay ng bawat lalaki na kailangan niyang itanong ito sa sarili niya. Kinagalang pa ba ako? O ako na lang ang patuloy na nagpapahiya sa sarili ko? Kapag paulit-ulit kang nagme-message na walang sagot, kapag tumatawag ka kahit hindi ka sinasagot, kapag nagsosorry ka kahit hindi mo kasalanan, hindi na pagmamahal ang ginagawa mo. Pagpapababa na yon ng sarili. At ang stoic na lalaki, kahit gaano pa kasakit, hindi niya isinusugal ang dignidad niya para lang manatili ang isang taong ayaw na. Ito ang hindi nakikita ng karamihan. Habang mas pinipilit mo ang sarili mo,
mas nawawala ang respeto niya. Habang mas nagpapakita ka ng pangangailangan, mas lumalayo siya. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ang attraction ay hindi nabubuo sa pangungulit. Nabubuo ito sa paninindigan. At ang paninindigan minsan ay katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot, ito ay desisyon. Kapag pinili mong tumahimik, hindi ibig sabihin talo ka. Ibig sabihin, hindi mo na ibinibigay ang enerhiya mo sa taong hindi marunong rumespeto. Hindi mo kailangan ng mahabang paliwanag. Hindi mo kailangan ng dramatic na goodbye. Hindi mo kailangan ng emotional message. Ang katahimikan mo ang nagsasabi ng lahat. Hindi ako disposable. Hindi ako para ipilit. Hindi ako para sa'yo kung hindi mo ako pinipili. Kapag binabaliwala ka niya, huwag mong ipaalala ang sarili mo sa kanya. Hayaan mong maramdaman niya ang pagkawala mo. Paano? Tumigil ka sa kakachat. Tigilan mo ang kakahanap ng dahilan para magparamdam. Huwag mong i-like ang mga posts niya. Huwag mong pag-usapan siya sa mga kaibigan. Hindi ito laro. Hindi ito manipulation. Ito ay self-respect. Kapag tahimik kang umalis, doon niya mararamdaman ang tunay na epekto ng pagkawala mo. Isipin mong buhay niya ay isang pelikula. Ikaw yung character na laging nasa background. Laging nandyan. Laging available. Pero hindi binibigyan ng linya. Wala kang spotlight. Wala kang boses. Wala kang papel. Pero umaasa ka pa rin na balang araw, gagawin kanyang bida. Ang stoic na lalaki, hindi naghihintay ng script mula sa ibang tao. Gumagawa siya ng sarili niyang kwento. At kung ayaw kang gawing bahagi ng kwento niya, gumawa ka ng kwentong ikaw ang bida. At wala siya. Kailangan mong maintindihan ito. Ang pagtigil ay hindi palaging pagsuko. Minsan ito ang pinakamalakas na desisyon na pwede mong gawin. Pinili mong umiwas sa paulit-ulit na sakit. Pinili mong itigil ang cycle. Pinili mong iligtas ang sarili mo. Mahal mo pa siya? Oo, posible. Pero mas mahal mo na ang kapayapaan mo. Yan ang stoic na lalaki. Kapag pinapili sa pagitan ng pag-ibig na walang respeto at katahimikan. Lagi niyang pinipili ang katahimikan. Ang paglayo mo ay hindi para sa kanya. Hindi para ma-miss ka niya. Hindi para bumalik siya. Ito ay para sa'yo. Sa katahimikan, doon ka magsisimulang maghilom. Doon ka muling makikilala ang sarili mo. Doon mabubuo ulit ang lalaking matagal nang nawawala. At habang tahimik kang lumalayo, unti-unti mong mararamdaman. Hindi ka na naghihintay. Hindi ka na umaasa. Hindi ka na nasasaktan araw-araw. May lungkot, oo. May pangungulila, oo. Pero may dignidad. Kung pinili ka niyang baliwalain, ang unang hakbang ng stoic na lalaki ay hindi habulin siya. Ito ay isang pagpili sa sarili. Tahimik, matatag, may paninindigan. Dahil ang lalaking marunong lumayo, kapag hindi na pinahahalagahan, ay lalaking hindi basta-basta mawawala sa alaala. May mangyayaring kakaiba sa sandaling tumigil ka. Hindi agad. Hindi dramatic, hindi parang sa pelikula. Sa una parang wala lang. Tahimik ka na. Hindi ka na nagchat-chat, hindi ka na nagtatanong, hindi ka na nagpapaliwanag. At sa mga unang araw, ikaw ang mas nasasaktan. Ikaw ang nagigising na may tanong sa isip. Ikaw ang natutuksong mag-message. Ikaw ang gustong bumalik sa dating ikaw. Dahil ang katahimikan, bago ito maging lakas, dumadaan muna ito sa lungkot. At dito bumabagsak ang maraming lalaki. Walang mas mahirap kaysa sa hindi magparamdam. Kapag sanay kang ikaw ang laging nandyan, walang mas masakit kaysa pigilan ang sarili mo na mag-message ng, "Kamusta ka, Miss Kita? Pwede ba tayong mag-usap?" Pero kailangan mong maintindihan ito. Ang unang yugto ng katahimikan ay para sa'yo, hindi para sa kanya. Ito ang yugto kung saan humihiwalay ka sa dating bersyon ng sarili mo. Yung lalaking nakadepende sa atensyon ng iba para makaramdam ng halaga. Hindi ito sinasabi ng karamihan pero kailangan mong marinig. Ang pagmamahal na walang respeto ay parang adiksyon. Sanay ka sa dopamine ng replies niya. Sanay ka sa validation ng presensya niya. Sanay ka sa pakiramdam na may tayo, kahit malinaw na wala na. Kaya kapag bigla kang tumigil, parang withdrawal. May anxiety, may lungkot, may kaba, may urge na bumalik. At dito sinusubok ang pagiging stoic mo. Hindi sa lakas ng katawan, hindi sa tapang ng salita, kundi sa disiplina ng katahimikan. Kapag malungkot ka, huwag kang bumalik sa kanya para gumaan ang pakiramdam mo. Kapag nahihirapan ka, huwag kang maghanap ng comfort sa taong naging sanhi ng sakit mo. Dahil sa bawat pagbabalik mo, pinapalakas mo lang ang cycle. At sa bawat pagbalik mo, mas pinapatunayan mong kaya kanyang iwan at babalik ka pa rin. Ang stoic na lalaki ay marunong umupo sa sakit, hindi para magpakasakit, kundi para maubos ito.
Habang ikaw ay tahimik, may nangyayaring hindi mo agad nakikita. Hindi mo ito ramdam sa unang linggo. Hindi mo ito maririnig sa unang buwan. Pero sa likod ng katahimikan mo, nagbabago ang dynamics. Dati, ikaw ang naghahabol. Ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang nag-aalala. Ngayon, wala na siyang update mula sa'yo. Wala na siyang access sa emosyon mo. Wala na siyang ideya kung nasaan ka, anong ginagawa mo, o ano ang nararamdaman mo. At ang utak ng tao, kapag nawalan ng access, nagiging curious. Habang nandyan ka palagi, nagiging background noise ka, predictable, accessible, available. Pero kapag nawala ka, hindi bigla, kundi tahimik, nag-iwan ka ng vacuum. At ang emotional vacuum, hindi agad napupunan. Bigla siyang mapapaisip. Hindi na siya nagme-message hindi na siya nagla-like, hindi na siya nagre-react. At kahit hindi niya aminin, may maliit na bahagi sa kanya na makakaramdam ng pagkawala. Hindi dahil mahal ka pa niya agad, kundi dahil nasanay siya sa presensya mo. Hindi ka tumahimik para gantihan siya. Hindi ka tumahimik para manipulahin siya. Tumahimik ka dahil hindi ka na pumapayag na baliwalain. Una ito ay already mahalagang kaibahan. Ang lalaking naghihiganti, may emosyon pa ring nakatali. Ang stoic na lalaki, nagwi-withdraw ng access. Kapag tahimik ka na, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Una, hindi siya hahanapin. Pangalawa, hahanapin ka niya. At kahit alin sa dalawa, panalo ka. Kung hindi ka niya hinanap, ibig sabihin malinaw na wala na talaga. At masakit man, mas mabuti ang malinaw kaysa sa umaasa sa ilusyon. Kung hahanapin ka niya, doon magsisimula ang bagong yugto. Hindi dahil naghabol ka, kundi dahil tumigil ka. Habang tahimik ka, huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-iisip lang tungkol sa kanya. Ito ang yugto na dapat mong ilipat ang focus. Mula sa kanya, papunta sa sarili mo. Hindi para ipakita, hindi para magparinig, hindi para mag-post ng parinig sa social media, kundi para ibalik ang kontrol sa buhay mo. Hindi dahil gusto mong may patunayan, kundi dahil kailangan mong igalang ang katawan mo. Ayusin mo ang katawan mo. Mag-ehersisyo ka, kumilos ka, pagurin mo ang sarili mo sa tamang paraan. Hindi para makatakas sa sakit, kundi para maging mas malakas ka sa panglabas. Ang sakit na hindi ginagamit, nagiging self-destruction. Ang sakit na ginamit, nagiging lakas. Ayusin mo ang disiplina mo. Ayusin mo ang tulog mo. Ayusin mo ang pagkain mo. Ayusin mo ang oras mo. Kapag ang emosyon mo ay magulo, pumalik ka sa basic. Disiplina ang pundasyon ng stoic life. Hindi motivation, hindi hype, hindi inspiration. Disiplina. Ayusin mo ang direksyon mo. Tanungin mo ang sarili mo, saan ba ako papunta bago siya pumasok sa buhay ko? Anong mga plano ko ang iniwan ko para sa kanya? Anong bersyon ng sarili ko ang nakalimutan ko? Ito ang oras para bawiin ang mga iyon. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging consistent. Habang ikaw ay umaangat, siya ay nag-iisip. Ito ang hindi mo dapat bantayan. Pero madalas nangyayari. Habang ikaw ay nagiging tahimik, habang wala kang paramdam, habang wala siyang access sa'yo, unti-unting pumapasok ang tanong sa isip niya. Ano na kaya siya? Okay lang kaya siya? May iba na kaya siya? At ang tanong na pinakaayaw niyang aminin, bakit parang mas okay siya ngayon kahit wala ako? Isa sa pinakamalaking pagbabago sa'yo bilang lalaki ay kapag hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang katahimikan mo. Hindi mo na kailangang i-justify ang paglayo mo. Hindi mo na kailangang ipaintindi kung bakit ka tumigil. Ang taong may respeto sa'yo, may intindihan. Ang taong walang respeto, hindi mo kailangang paliwanagan. Mahalagang linawin ito. Ang katahimikan mo ay hindi kontrata na babalik siya. Hindi ito garantiya. Hindi ito teknik. Ito ay pamamaraan ng pamumuhay. Kung bumalik siya, bonus. Kung hindi, malinaw. At ang malinaw, kahit masakit, ay mas malaya kaysa sa umaasang hindi sigurado. Darating ang punto na masasanay siya na wala ka. At alam mo kung ano ang kaibahan ngayon. Hindi ka natakot doon. Dati ang ideya na masanay siyang wala ka ay parang kamatayan. Ngayon, ito ay katotohanang kaya mong tanggapin. At kapag kaya mong tanggapin ang pagkawala, doon ka nagiging malaya. Isang araw, magigising ka na hindi mo na siya iniisip agad. Hindi biglaan, hindi dramatic. Mapapansin mo lang na mas kalmado ka, mas tahimik ang isip mo, mas buo ka. At doon mo marirealize, hindi pala siya ang sentro ng buhay mo. Isa lang pala siyang bahagi. At ang bahagi na iyon,
Hindi na kailangang manatili. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon. Pwede control din sa emosyon. Habang tumatahimik ka, habang umaangat ka, habang binubuo mo ulit ang sarili mo, may nangyayaring pagbabago sa loob mo na mas mahalaga kaysa sa kung babalik siya o hindi. Nagiging lalaki kang hindi basta-basta natitinag. Hindi basta-basta nawawala ang direksyon. Hindi basta-basta nawawala ang sarili. At sa puntong iyon, kahit bumalik siya, ikaw na ang may kapangyarihan. May araw na darating. Hindi mo alam kung kailan. Hindi mo alam kung paano. At sa totoo lang sa puntong ito, hindi mo na rin masyadong iniintindi. Pero darating, isang simpleng notification. Isang pangalan na matagal mo nang hindi nakikita sa screen mo. Isang mensaheng hindi mo inaasahan. Kamusta ka? At sa sandaling iyon, susubukin ang lahat ng binuo mo sa katahimikan. Huwag mong hayaan ang emosyon ang mauna. Normal lang ang maramdaman ng kaba. Normal lang ang may konting kilig. Normal lang ang maalala ang dating kayo. Tao ka. Hindi ka ba to? Pero ang kaibahan ng dati at ng ngayon ay ito. Hindi ka nagagalaw agad base sa emosyon. Dati isang message lang niya. Gumuho na lahat ng boundaries mo. Ngayon, humihinga ka muna. At ang simpleng paghinto na iyon, iyan ang ebidensya na nagbago ka na. Ito ang katotohanang hindi mo pwedeng kalimutan. May mga bumabalik hindi dahil mahal ka pa, kundi dahil nabawasan ang atensyon nila, bored sila. May iniwang emotional vacuum. Hindi nila matanggap na okay ka na kahit wala sila. Ang stoic na lalaki ay hindi kinikilig sa pagbabalik. Pinagmamasdan niya ang intensyon. Ang tanong na hindi mo kailangang itanong. Pero dapat mong sagutin sa sarili mo. Kapag bumalik siya, huwag mo siyang tanungin agad ng, bakit ka bumalik? Miss mo ba ako? Pwede ba ulit? Sa halip, tanungin mo ang sarili mo. Bakit ngayon lang? Bakit sa panahong tahimik ka na? Bakit sa panahong buo ka na ulit? Bakit sa panahong hindi ka na naghahabol? At kung ang sagot ay dahil hindi na niya hawak ang atensyon mo, mag-ingat ka. Kapag nag-message siya, pwede kang sumagot, pero hindi ka na yung dati. Hindi ka na sweet. Hindi ka na naghahabol ng koneksyon. Hindi ka na emotional. Kalma. Maayos. May distansya. Halimbawa, salamat sa message, ayos lang ako. Hope okay ka rin. Walang emoji. Walang lambing. Walang pagbabalik sa dating tono. Hindi dahil galit ka, kundi dahil may hangganan ka na. Kung dati, ikaw ang laging available, ngayon mararamdaman niyang iba ka na. Hindi ka agad sumasagot. Hindi ka agad nag-a-adjust. Hindi ka agad nagbubukas ng emosyon. At dito nagsisimula ang tunay na test. Kung gusto ka talaga niyang makilala ulit, hindi lang message ang ibibigay niya. May effort. May consistency. May malinaw na intensyon. Hayaan mong siya ang magsabi ng, pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba tayong magkita? Pwede ba nating ayusin? At kahit sabihin pa niya ang mga salitang iyon, ikaw pa rin ang may desisyon. Ito ang madalas na pagkakamali ng maraming lalaki. Iniisip nilang ang pagbabalik ay reward. Hindi. Ulit. Sinusubukan niya kung babalik ka ba sa dating ikaw. Yung laging available, yung madaling matrigger, yung handang isuko ang boundaries. At dito ka dapat manatiling matatag. Hindi ka na bumabalik sa dating bersyon ng sarili mo para lang mapanatili siya. Ito ang pinakamahalagang tanong. Mas tahimik ka ba na ngayon? Mas kalmado ka ba? Mas buo ka ba? Mas may direksyon ka ba? Kung oo, tanungin mo ulit. Worth it bang isugal ito? Hindi lahat ng dating mahal ay may lugar pa sa bagong ikaw. Ang stoic na lalaki ay marunong magpatawad, pero hindi bulag. Kung sakaling bigyan mo siya ng pagkakataon, dapat malinaw. Hindi na pwedeng ulitin ang dating cycle. Hindi na pwedeng baliwalain ka. Hindi na pwedeng ikaw lang ang nag-a-adjust. At kung maramdaman mong bumabalik ang dating sakit, handa kang umalis muli. Hindi na may galit. Hindi na may drama, kundi may dignidad. Ito ang punto kung saan nagiging buo ang stoic identity mo. Hindi ka na natatakot mawalan. Hindi ka na natatakot mag-isa. Hindi ka na natatakot umalis. Dahil alam mo, hindi mo kailangan ng kahit sino para maging buo. Dati siya ang may hawak ng emosyon mo. Ngayon, ikaw na ang may hawak ng direksyon mo. Dati ikaw ang naghihintay. Ngayon ikaw na ang pinag-iisipan. At hindi ito dahil sa ginawa mo sa kanya. Ito ay dahil sa ginawa mo para sa sarili mo. Hindi mo kailangang magyabang. Hindi mo kailangang mag-post. Hindi mo kailangang magparinig. Tahimik ka lang, pero ramdam nila ang pagbabago. Yung tipo ng lakas na hindi naghahanap ng approval. Hindi humihingi ng pansin.
Hindi natitinag ng emosyon. Ito ang lakas ng lalaking dumaan sa sakit at hindi nagpakain dito. Kapag natutunan mong umalis, kapag hindi ka na pinapahalagahan, automatic na tumataas ang halaga mo. Hindi dahil umalis ka, kundi dahil alam mong kailan ka aalis. Maaring dumating ang araw na makita niyang mas maayos ka na. Marinig niyang tahimik pero maayos ang buhay mo. Mapansin niyang hindi ka na niya kayang kontrolin. At doon papasok ang tanong sa isip niya, bakit ko siya binitiwan? At kahit hindi mo na marinig ang tanong na yon, panalo ka na. Hindi mo kailangan ng revenge. Hindi mo kailangan ng patunay. Ang siyang pag-angat mo, iyan na ang sagot. Mas malinaw, mas kalmado, mas matatag. Hindi ka na umaasa. Hindi ka na naghihintay. Hindi ka na nagtatanong kung may pag-asa pa. Ikaw na ang nagpapasya. At ang desisyon mo ay hindi na base sa takot, kundi sa respeto sa sarili. Ikaw na ngayon ang lalaking hindi naghahabol, hindi nagmamakaawa, hindi natitinag ng pagbabalewala, tahimik ka. Pero at ang katahimikan mo, hindi kawalan. Ito ang presensya mo. Kung pinili ka niyang balewalain noon, tinuruan ka niya ng isang mahalagang aral. Hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. Pero ang sarili mo laging tahimik kang bumangon. Tahimik kang lumayo. Tahimik kang umangat. At sa katahimikang iyon, nabuo ang lalaking hindi na kailangang patunayan ang halaga niya. Dahil alam na niya ang halaga niya. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment mo sa baba. Tahimik akong bumangon. Salamat sa panunood.